Taga roon daw kasi yung bibili nitong bawang na dala ko. Isang ganito daw ang kailangan niya eh. Parang tinaga na itak to ah. Miss, may umatake ba sa'yo? Sinasabi ko na nga ba, may aswang talaga sa lahi niya! Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa anumang sulok ng mundo. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon, tungkol sa naging karanasan ng aking ama noong kabataan niya. Lumaki kasi kami sa isang baryong malayo sa bayan. Isang lugar na ang pangunahing pampasaherong sasakyan ay habal-habal. Kaya hindi talaga nakakapagtakang usap-usapan doon ng tungkol sa aswang. Para mas maintindihan ninyo ang buong kwento, itong karanasan niya ay isinulat ko mismo sa sariling pananaw niya. Ako nga po pala si Nico. At ito, ang kwento ng Tatay Herman ko. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. O sige, paring Benjo. Alis na kami ah. Salamat sa pagkain. O sige, ingat kayo sa biyahe, paring Herman. Tsaka, gabi na rin oh. Salamat ulit sa serbisyo ah. Nako, wala yun no. O siya, sige na. Mang Ramil, tara na ho. Oh, nakapagpaalam ka na ba kay Benjo? Yung tatay niya kasi yung nakausap ko kanina eh. Opo, nakapagpaalam na po ako. Pero, teka, nasaan nga ba yung flashlight ko? Mang Ramil, nakita niyo po ba? Ayun, nakasabit oh. Kasama yata ng mga supot ng pagkain. Oo nga pala. Kasi ibibigay ko pala yan kay Lola Sulang. Kasi baka hindi pa binibigyan ni Dodoy ng pagkain eh. Sigurado ko gutom na yun. Baka naman nabigyan na. O siya, sige. Mabuti pa't umalis na tayo para makarating tayo kaagad. Oo nga po, Mang Ramil. Tara na ho. Kaibigan ko si Benjo at kaibigan din ni Mang Ramil ang tatay niya. Nasa bundok talaga ang bahay nila. At sakto namang araw ng kasal niya nung panahong yon. Ang papel ko doon, tagaluto. At kasama ko si Mang Ramil para sa mga kailangang ihanda. Kahit madilim na ang daan, malayo-layo pa talaga ang lalakarin namin. At siguradong aabutin kami ng 1.5 oras sa biyahe. Grabe, ang lamig po ng hangin no. Hindi ko naalala na gagabihin pala ako dito kaya hindi ako makapagdala ng jacket. Ay nako Herman, ako nga dun eh. Wala na. Titiisin na lang natin to. Grabe, ang lakas po ng hangin ah. Tignan mo, yung mga kugon po parang nagsasayawan oh. Abay oo nga. Nako, naalala ko tuloy yung pinanood ko sa bahay ni na Adiday. Nakakatakot talaga yun. Magramil naman. Dito mo pa talaga naisip yun? Pero tungkol saan po ba yan? Abay, tungkol sa aswang. Bali yung bida sa pinapanood ko prinsesa ng mga aswang. Tapos yung lalaki na gustuhan niya, ayaw ng pinuno kaya gusto siyang ipapatay. Natandaan ko na parang ganito mismo yung panahon eh. Malakas yung hangin, tapos hinahabol sila ng mga aswang. Naku, kung may aswangan po dito, Mang Ramil, hindi naman po siguro kasing bangis ng nasa palabas. Sa tagal po natin dito, wala naman po tayo nababalitaan nila pa na aswang, di ba? Pero yung niyanggaw, meron daw. Pero sabi-sabi lang yun eh. Ay oo, tulad kayo ka. Sabi nila, niyanggaw daw kaya namatay. Nakakain ng manok na kumain ng laso na pangdaga sa palayan. Oo nga po no. Sikat na sikat nga yung balita na yan noon. Teka. Parang sumasakit bigla yung tiyan ko ah. Po? Gusto niyo po ba magbawas, Mang Ramil? Sakto, may maliit po na sapa dito. May tubig ka pong magagamit. Ay, oo. Sandali lang ha. Hintayin mo ako dito at ilalabas ko lang to. Sige ho. Upo lang po ako dito sa gilid ng daan ha. Pumasok nga si
si Mang Ramil sa masukal na parte ng daan kung saan matatagpuan ang maliit na sapa na sinasabi namin. Ako naman, hinubad ko ang magkapares na tsinelas at maingat ko itong pinagtabi sa lapag kung saan nga ako umupo. Habang hinihintay ko siya, panay ang sampal ko sa magkabila akong braso, pati na rin sa mga binti ko dahil sa dami ng lamok. Hanggang sa may namataan ako sa di kalayuan. Sandali. Ano yung bulto na yun sa dulo? Mang Ramil? Tapos na po ba kayo dyan? Ay, oo. Tapos na ako. Ano? Nainip ka ba? Hindi naman po. Baka po kasi may parang nagpaparamdam sa atin dito eh. May nakikita po kasi akong bulto dun sa dulo. Ayun po. Bulto? Saan ba na? Ayun po. Parang tao na nakatuwad na pabaliktad. Nakatuwad ba yun o nakaliyad? Nakatuwad na pabaliktad? Ano ba kabaliktad ng tuwad? Ganito ba? Yung nakaliyad tapos nasa lupa yung kamay at paa? Hindi ko nga lang magaya kasi masakit yung likod ko eh. Opo. Ganyan nga po yung pagkakaintindi ko sa posisyon niya. Pero sino po kaya yun? Lasing ba yun? Aba, lasing tapos ganyan yung posisyon? Abay, lalong mailo yun. Sa dami ng posisyon, yan pa talaga yung napili niya. Oo, sige. Hintayin mo ako dito, ha? Lalapitan ko. Baka naman may kolokoy na nagpapanggap para takutin tayo. Akala siguro na madadala tayo sa ganyan, ha? Oo nga po. Hoy! Kung sino ka man dyan, gabi na, umuwi ka na. Kung gusto mo, sumabay ka sa amin. Hoy! Baka ikaw yan, palito ha? Si Herman to kasama ko. Sumama ka na dahil delikado na ganitong oras. Sige na! Mang Ramil, ba't yun naman po naisip na si Palito yan? Abay, si Palito kasi ang lakas ng trip sa buhay nun eh. Pero teka lang ha. Aba, bakit parang hindi umabot yung flashlight ko doon? Tingnan mo, parang malapit lang pero kapag iniilawan, hindi tinatamaan no? Ganyan po yun sa akin kanina, Mang Ramil. Nakikita ko lang siya kapag patay yung ilaw. Maliwanag pa naman yung buwan. Papera, teka nga, lalapitan ko nga. Hoy, Palito! Tigilan mo nga yung kalokohan mo na yan. Hindi mo na kami ma-auto dyan sa aray! Teka, ano ba ito kung natapakan ko? Mang Ramil, nasa harapan na pala natin siya. Nakaliyad nga po, tapos... Umuwi na ba tayo? Aswang! Mang Ramil, takbo! Kumalipas talaga kami ng takbo ni Mang Ramil noon. Nakasuot pa ng parang damit pang-abay sa kasal yung babaeng yon. Sobrang bilis namin, pero hindi pa rin maiwasang lumingon paminsan-minsan. At habang tumatakbo ako, ramdam ko kung paano nang hihina ang tuhod ko dahil nga sa tindi ng takot. Herman, bilisan mo! Huwag kang lumingon! Kapitano ka bumabagal yan! Mang Ramil, inahabol niya po tayo! Kaya nga sabi ko huwag kang lumingon para hindi ka maabutan! Takbo! Bilisan mo! Pero habang tumatakbo kami ay bigla kaming naunahan ng babae. Tumayo pa siya mismo sa harapan namin. Kaya naman napilitang mag-iba ng direksyon si Mang Ramil at ako. Dahil doon ay napasok kami sa parte ng daan na mas malapit sa sapa. At kahit doon kami dumaan, patuloy pa rin ang babae sa paghahabol. Habang kami ay hawi ng mga kugon para makadaan, siya naman ay diretso lang na parang walang harang sa daan. Ang baho niyo! Nagugutom ako! Mang Ramil, nasa likod din natin siya! Kaya nga, bilisan mo! Bilisan mo! Aray ko! Mang Ramil! Tayo mo! Bilis! 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 Tulungan mo ako! Tarno! Hawak ko na yung kamay niyo! Tarno! Oo, sige! Doon tayo! Tara! Opo! Pero, teka ho! Bakit parang bigla siyang minto? Oo nga! Hindi na siya sumusunod ha! Bakit kaya? Hoy! Aswang! Ano? Napagod ka na ba? Wala ka pala sa takbuhan eh! Hindi ba rito? Ang baho dito! Ang baho!
Umalis yung aswang, Mang Ramil. Natakot po siguro. Umalis po talaga, oh. Ha? Mabaho daw. Ha? Walang ya. Nagulungan ko yata yung dumi ko kanina. Kaya pala ang baho, Mang Ramil. Pambihira naman kayo, oh. Tara mo, balik tayo sa sapa. Ang baho po talaga. Sa kabila ng kamalasang yun, ay may dala pa rin palang swerte dahil iniwan na kami ng aswang. Kaya dumiretso kami sa may sapa para maglinis. Panay pa ang pagduwal namin dahil sa amoy at kaba na iniwan ng nangyari na yon. Pambihira talaga, oo. Amoy ko ano-ano tuloy ako. Akainis sa may aswang na yun eh. Nanghabol pa kasi. Pati yung damit ko. Buwisit! Pero nakakatawa po isipin na dahil lang sa baho, iniwan po tayo, no? Loko ring aswang yun eh. Ang arte. Walang iya. Dapat bawang pasalamat na nagbawas ako. Sa dami nang pwedeng magligtas sa atin, yun pa talaga. Pero grabe po yun, Mang Rami. Nanghina po ako dun, kakasuka. Yung kamay ko, inabot mo pa sa akin. May ganun pa, buwisit ka talaga. Pasensya na. Ganun talaga, hawa-hawa lang yan. Tila ang bilis talaga ng palit ng emosyon ko noon. Mula sa sobrang takot, yung tipong halos maihina ko. Bigla na lang akong natatawa dahil sa pagkataranta ng aswang sa mabahong bagay na yon. Pero syempre sumakit ang ulo ko sa sobrang baho. Kaya todo hugas talaga ako na ng kamay ko, pati na rin sa mga binti ko. Ay, nako. Itatapon ko na lang to. Basa na yung tabako ko tapos wala na matinong damit sa katawan ko. Brief na lang yung natira. Pati yung damit tsaka short ko, may amoy pa. Ay, nako. Buisit talaga. Ako nga rin po eh. Itong shorts ko, iiwan ko na lang dito. Paano? Hinawaan nyo kasi. Bibrief na lang ako pa uwi. Aba, mabuti ka pa nga may konting damit pa eh. Ako, tingnan mo, ito na lang talaga. Mas lalo pa akong napahagalpak sa tawa nang makita ko na brief na lang talaga ang natira sa kanya. Pagkatapos namin sa sapa, umalis ulit agad kami. At kung kailang malapit na kami sa barangay namin, saka naman muling nagpakita ang babaeng aswang at hinabol na naman kami. Pero hindi na siya umabot sa mismong bahayan dahil siguro natakot na rin. Pagdating namin kina Mang Ramil, nagulat ang asawa niya sa itsura namin. Nagbunga nga talaga siya at bago pa ako masinghalan, tumakbo na nga ako agad pa uwi. Ay, salamat. Nakauwi na rin sa wakas. Lokong aswang yun ah. Ang dami namin pinagdaanan dahil sa kanya. Mambihira talaga. Tsaka salamat nakaligo na rin ako. Grabe talaga yung amoy ng tiyan ni Mang Ramil eh. Nakakamatay. Sana hindi ko mapanaginipan yun. Nakailang sabon pa talaga ako noon habang naliligo. At nang sigurado na akong malinis na ako, agad akong nagpalit ng damit at diretso higa para magpahinga. Pero habang nakahiga ako, bigla kong narinig ang alulong ng mga aso. Yung agresibong alulong na parang may inaamoy o may nakikita. At ilang sandali pa, narinig ko namang umiyak ang isa sa mga alaga kong baboy. Napaangat ako ng upo at agad akong kumuha ng flashlight. Takot na takot nga akong lumabas. Kaya naman mula lang ako sa bintana tumingin. Inilawan ko ang koral gamit ang flashlight. At sa tingin ko, wala namang kakaiba. Ba't naman umiiyak yung baboy ko? Paano yun? Wala namang kuwalo sa koral ah. Ay nako, makatulog na nga lang. Kahit ano pang ingay ang naririnig ko nun sa labas, hinayaan ko na lang. Hindi ko alam na pagsisisihan ko pala yon. Dahil kinaumagahan, pagbangon ko para pakainin ang mga alaga ko. Gulat na gulat ako sa nadatnan ko sa koral. Yung isang baboy ko wakwak ang katawan at wala nang laman sa loob. At yung isa naman ay patay pero buo pa. Ano nangyari sa baboy ko? Diyos ko, saan na may gawa nito? Naku, paano na yung puhunan ko? Wala na.
Ang laki pa naman nun. Nakakainis. Ate! Ate! Ate, yung baboy natin, patay, ate! Hoy, Hernan, ano ka ba naman? Ang ingay mo. Ano ba sinasabi mo dyan na patay yung mga baboy? Ate, hindi ka ba talaga nagising kagabi? Nagising ako. Narinig ko pa nga yung pagdating mo eh. At yung ingay nila dyan. At saka alam ko pa nung nagbukas ka ng bintana. Eh ate, hindi ako nagbibiro. Yung puhunan natin wala na. Patay na yung mga baboy natin, oh. Halika naman dito. Tignan mo. Oh, Herman, wala akong oras makipagbiroan sa'yo ha. Huwag ka magbibiro ng ganyan. Oh, eto balde oh. Lagyan mo na lang ng tubig to. Eh ate, hindi ako nagbibiro. Nagpakain ka naman nung kanina. Hindi mo man lang ba napansin? Doon ako nagpakain, hindi dyan. At saka obligasyon mo yung mga baboy na yan. Sa akin yung mga manok. Eh, pero teka nga. Seryoso ka ba talaga? Halika dito. Tignan mo. Oh, ayan oh. Eh, hindi ka kasi naniniwala kaagad sa akin eh. Hala, oo nga no. Ang hirap naman yung mga baboy natin. Diyos ko naman, paano natin mababawi yung puhunan natin dito? Buntis pa tong isang to. Eh, ano ba nangyari dito? Parang wala nang natira. Herman, ano ginawa mo dito? Oh, di ba? Sinabi ko naman sa'yo eh. Eh kasi naman ang laki ng ginastos natin dito, Herman. Eh, paano may kakatayan? Eh, halos wala nang laman yan. At yung isa, patay din. Eh, patay silang dalawa, ate. Tsaka yung isa, oh. Eh, ito, siguro, pwede pa itong ikatay, pero yung inahin, eh, wala na talaga, ate. Magandang umaga, kababayan! Gising na ang inyong tagapagligtas. Ako nga pala si Super Ingo at your service. Manahimik ka nga, Dudoy. Walang maganda sa umagang to, kaya tigilan mo yung super ingo mo. Mainit yung ulo ko, ha? Baka ikaw yung katayin ko para mabawi namin itong puhunan dito sa baboy. Parang nilapa ng leon, eh. Wala, nagalit siya. Ano ba kasing kailangan mo? Eh, pahiram daw po ng... Pahiram? Wala ko ipapahiram sa'yo. O siya, sige. Kung ayaw niyo magpahiram ng maliit na palanggana, sasabihin ko na lang kay nanay na huwag kayong bigyan ng karne ng baka. Ah, karne ng baka? Oy, Dudoy, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Ito yung maliit na planggana. Mainit lang yung ulo ko kanina eh. Pasensya ka na ha. Talagang nagmadali pa si ate no na kumuha ng maliit na planggana sa kusina. At hinabol niya pa talaga yung bata. Ako naman, naiwan sa koral. Nagkakamot na lang ng ulo habang nakatingin sa sinapit ng mga baboy namin. Ang napagdesisyonan na lang namin. Dahil hindi naman malala ang tama ng isa. At sa may leeg lang ito ay kinatay ko na lang talaga yon. At syempre kasama ko si Mang Ramil para tumulong. Nako, sana kahit kalahati man lang mabawi natin yung puhunan. Abay sa dalawang baboy nyo nawala eh. Kalahating puhunan lang talaga yung may babalik dito. Grabe yung isa. Eh kung ano mang hayop yung sumugod dito kagabi, malakas sigurado yun. Sa itsura na sinabit ng baboy nyo eh, hindi ordinaryong hayop yung gumawa nun. Ewan ko nga rin po eh. Sa totoo lang, hirap na po talaga ako mag-isip ngayon. Bigit nga po ng dibdib ko eh. Isa ngayon, ibibenta ko muna tong karne ng isa kahit papaano. Herman, Mang Ramil, ito na yung timbangan oh. Nandito na rin yung makukuha ng karne ng baboy. O siya sige, kiluin nyo muna para alam nyo kung magkano ang kikitain. At nang matansya ko kung tigilang kilo ang ibebenta sa bawat kukuha para mabigyan lahat ng interesado. Dahil nga wala kami sa palengke at marami rin gustong bumili sa lugar namin. Ang paraan ng pagtitinda namin ay nakaayon sa kung gaano karami ang kukuha. Hindi pwedeng yung mga nauna lang ang makakabili, tapos yung iba mauubusan. Kaya hati-hati talaga ang sistema. Mabilis ding naubos ang karne ng baboy na yon. At pagpatak pa lang ng alas 11 ng tanghali, ubos na talaga lahat. May itinabi lang kami para sa amin. At syempre binigyan din namin si Mang Ramil para sa kanila. Nako! Maraming salamat ha. Halo-halo yung karne namin sa bahay. May baka na, may baboy pa. Maraming salamat din po sa baka kanina, Mang Ramil ha. Tsaka, pasensya na po dun sa nangyari kay Dudoy. Nasaktuhan lang po talaga na mainit yung ulo ni ate. Ay, hayaan mo na yun.
Umiiyak pa nga yun na pagdating sa bahay eh. Pero alam mo ba, imbis na awatin ng nanay niya, napalo pa dahil sa costume na pag-super ringo. Yung batang yun talaga, oo. Paano? Gandang-ganda po kasi sa pinapanood niya palabas ngayon sa TV. Yun po kasi yung uso eh. Abay, tinakot ko pa nga eh. Sabi ko, dadalawin siya nung halimaw sa palabas na yun habang natutulog. Sabi ko, mangunguha daw ng bata. Ay, magandang araw sa Ay, inyo. balakad na balaka. Abay, sino ka? Nakulat ako sa'yo ah. Alam niyo ba kung saan dito banda yung Sitio Marcopa? Sitio Marcopa? Herman, alam mo ba yun? Po? Wala po ko alam na ganyan na sitio dito. Opo. Kahit nga po sa ibang barangay, wala ko naririnig na ganyan. Manang, sigurado po ba kayo na Marcopa talaga yung pangalan nun? Oo, Sitio Marcopa talaga yun. Pero bakit parang wala nga? Nako, baka naliligaw ka. Paano kung Malimbayan pala yung napuntahan mo? Nako, kung ganun nga, paano na ako nito? Ano po ba yung sadya nyo dun sa city na yun? Taga roon daw kasi yung bibili nitong bawang na dala ko. Isang ganito daw ang kailangan niya eh. Oh, ito yung address na ibinigay niya sa akin. Patingin nga ako. Nako, wala talagang ganitong sitio dito. At hindi rin ito yung barangay na tinutukoy. Tsaka, wala ko alam na barangay na ganito yung pangalan sa buong bayan namin. Totoo yun. Pero Mang Ramil, yung bayan na nakasulat sa papel, tama po ba? Oo, tama naman yung bayan. Pero yung barangay na hinahanap niya, wala talaga. Memoryado ko kasi lahat ng barangay dito. 42 lahat ng yan. At hindi kasama yung pangalan na sinasabi niya. Ale, hindi kaya hindi tao yung nagbigay sa'yo ng address na yan? Anong hindi tao? Ano namang ibig mong sabihin? Hindi tao. Kumbaga, aswang. Naku naman, huwag naman sana. Pero Manang, hayaan niyo po muna yan. Nakakain na po ba kayo? Hindi pa nga pero ito, may baon naman ako. Pero naku naman, bakit naman kailangan pang mangyari ito? Kailangan ko pa naman yung perang kikitain sana nitong paninda kong to. Kung gusto niyo po makauwi na may pera, malayo po yung mga tao dito sa bayan. Siguro ibenta na lang natin dito para maging pera kagad. Oo, tama yon. Kaysa naman hanapin mo pa yung lugar na baka lungga pa yun na aswang. Nako, yari ka kapag ganon. Pero nga pala, ako si Ramil at ito naman si Herman. At saka magkapit-bahay kami. Tapos yung malit dyan, yung matandang nakatira, si Aling Sulang yan. Ikaw ba? Ano pangalan mo? Ako si Ada, tindera ako ng bawang. Nagde-deliver talaga ako kahit malalayong bayan. Kaya lang, minamalas ako ngayon eh. Nako Manang, dito ka po muna. Tama-tama, kinatay namin yung baboy na nilapaan ng kung ano kagabi. Anong sabi mo? Nilapa? Opo, yung isa nga po, nilibing namin kasi hindi na po mapapakinabangan eh. Pero itong isa kahit pa paano, naibenta pa ho. O siya, akin na po muna yung bawang niyo at tara na po sa loob. Kain po muna tayo. Pinakilala ko rin siya kay ate. Dahil hindi naman makasarili ang pamilya namin. Wala siyang naging reklamo sa desisyon ko. Siya pa nga mismo ang nagbigay ng kanin at ulam para ibigay doon sa matandang nakatira sa kabilang bahay. Hindi namin siya kadugo, pero dahil kapitbahay namin at hirap na sa buhay, kami na ring malalapit sa tirahan niya ang nag-aalaga sa kanya. Kapag nga nililinisan siya, ang misis ni Mang Ramil ang gumagawa. At kapag kakain naman siya ay kami ang bahalang mag-asikaso. Oh, Lola Sulang, kain po tayo. Anong sabi mo? Ay, kain po tayo. Ito po yung kanin, no? Tapos ito po yung ulam ko. May tubig pa ho ba kayo dito? Meron pa naman dyan. Mukhang masarap ang niluto nyo Baboy ito ano? Kaninang umaga akala ko galing sa kasali. Yung dinala ng ate mo dito.
Opo, La. Kasal po kasi ni Benjo, yung kaibigan ko. Ako po yung kinuha nilang tagaluto. Oh, nasa na po yung maliit niyong lamesa dito, La? Ayun. Pinatungan ko ng unan. Ayun. Kukunin ko na po, Sige. Pero alam mo ba, narinig ko, may umataking aswang sa mga baboy niyo kagabi. Oh, aswang po, Lola? Oo, pinatay niya yung 2 baboy ninyo. Bagong yang gawang aswang na yon. At delikado pag naging buong aswang na siya. Nako, aswang po pala yung kumain sa baboy namin, Lola. Oo, aswang nga. Siya, paabot nga ako ng kalamansi at pipigaan ko tong ulam mo. Baka may yang gawang baboy niyong iniwang buhay Tapos yung bumili, maging aswang pa. Anak na, yari pala yung mga kakilala kong mabali. Lola, ano pong gagawin ko? Nako, kumakain sila ate sa bahay. Lola, kumain po muna kayo Maunan na po ako. Pipigaan ko lang din ng kalamansi yung ulam namin na kinakain nila doon. Nako, yari ako. Tumakbo talaga ako pa uwi sa bahay at hapong-hapo ako nang dumating roon. Habang kumakain sila ay mabilis ko namang kinuha ang kalamansi at pinigaan ng ulam. Hoy, Herman! Ano na naman ba yan? Ano na kayong lasin ng mamaya? Nilagyan mo pa ng kalamansi. Aswang daw kasi yung pumatay sa baboy, sabi ni Lola Narinig niya daw kagabi. Paano kung may yanggaw tong karne, di ba? May yanggaw? Tapos nagbenta na tayo kanina, di ba? Tapos ngayon mo lang naisipan lagyan ng kalamansi yan? Anong sabi mo? May umataking aswang dito. Kagabi po kasi, hinabol po kami ng aswang ni Mang Ramil. Ha? Hinabol kayo ng aswang? Kayo ni Mang Ramil? Ano ba naman yung sinasabi mo? Hinabol kayo pero kanina umaas na kayo parang walang nangyari? Ate naman, kung alam mo lang, nakabrief na nga ako umuwi kagabi. Oh, ano naman kinalaman ng brief mo sa aswang? Ano, kinuha ng aswang yung shorts mo kaya brief na lang yung natira? May aswang bang nangunguha ng short? Ayan, nalagyan ko na ng kalamansi yan Oh, ayan. Wala namang kakaiba, di ba? Wala namang kasing yanggaw yung karne na yan. Kung ano-ano lang iniisip mo. Kumain ka na nga lang. Ay, salamat, ligtas yung ulam. Kasi sabi ni Lola Sulang, aswang daw yung umatake sa baboy Kaya yun, napaisip talaga ako. Sino pa bang gagawa nun sa baboy natin? Aswang lang naman yung may kaya nun Sa bagay, oo nga no. Pero, totoo ba talaga yung mga aswang-aswang na yan? Paulit-ulit ka naman ate. Sinabi nga inaswang kami ni Mang Ramil kagabi. Kaya nga ako umuwing walang shirt tapos siya nakabrief lang pagdating sa bahay nila Hindi ko nga kasi maintindihan. Teka nga, ang tinatanong ko kasi Herman, kung inaswang kayo, ba't nauwi sa pag-uwi nyo nakabrief lang? Ano yun? Naku, kumain na nga lang tayo. Dapat ko pa bang ikwento yun? Siyempre naman. Ikwento mo para hindi ako tuluyang malito. Ang gulo mo kasing magsalita Inaswang kaya nakabrief umuwi? Ano ang klaseng aswang yun? Kaya medyo magulo ang pagkukwento ko sa kanila noon dahil oras ng kain. Pero dahil nga pinipili talaga ako ni ate na magkwento, inilabas ko na ang lahat. Dahil doon napahinto pa kami sa kalagitnaan ng pagkain. At buti na nga lang si Aling Ada. Medyo patapos na noon. At sa pag-inom lang niya ng tubig ay busog na siya. At natawa na nga lang siya pagkatapos. Nako Herman, napakasira ulo mo talaga kahit kailan, no? Alam mo kumakain tayo dito tapos magkukwento ka ng ganyan? Oh, ikaw kaya yung nagpumalit na magkwento ko. Di sana sinabi mo sensitibo yun. Hindi dapat pinag-uusapan habang may pagkain yun At saka may bisita tayo Di ka man lang nahiya. Oh, sinabi ko naman kanina na mamaya na. Pilit ka ng pilit, kaya yan. Nakalimutan mo na kagad? Anong pinilit? Sisisihin mo pa ako? Alam mo naman kung ano yung tama at mali, di ba? Oo, alam ko. At mali yung sumuway, ate. Tama lang na sumunod ako kasi bunso ako. Di po ba, Aling Ada? Huwag mo nang idamay si Aling Ada. Kawawa nga siya, pati siya nadamay dyan sa kadugyutan mo buti sana kung totoo yung sinasabi mo. Paano kung niloloko mo lang ako? Niloloko? Di tanong mo kay Mang Ramil. Siya yung nagbawas dun sa kasakalan ng kuhon. Ay, tumigil ka na nga. Kadiri ka
Naku, Aling Ada, pagpasensyahan nyo na po tong kapatid ko, ha? May topa kasi talaga to minsan, eh. Oh, ayan. Kinuha pa ako si Raulo. May mataas kasing kuryosidad nun si ate. Kaya lahat ng sinasabi ko sa kanya, kinukumpirma pa niya kay Mang Ramil. Nagkwento rin naman si Mang Ramil at lalo siyang nadire nang makumpirma niya ang lahat. At kinagabihan, sa kwarto ni ate ay nakitulog si Aling Ada. Pagsapit ng hating gabi, muling umalulong ang mga aso. May mga manok pa kasi kami at may kalabaw pa ako. Makapagdiskitahan ng aswang kaya wala akong nagawa nun, kundi bumangon at kumuha ng itak sa kusina. Nilagyan ko ito ng asin at naghanda. May duyan sa labas ng bahay namin, kaya dun muna ako humigapad samantala. Habang yung itak na nasa loob ng kaluban, nakapatong sa tiyan ko. Kinabahan ako, oo, pero kailangan kong magpakatatag. Dahil nga baka mawalan na naman kami ng kabuhayan kapag nadali na naman. At habang tumatagal ang alulong ng mga aso, bigla akong nakarinig ng iyak ng babae. Ano ito kung narinig ko? Babae ba to? Aray, bakit ganito? Bakit nagugutom pa rin ako? Babae nga yun, no? Teka, lalapitan ko nga. Miss? Ayos ka lang ba dyan? Nasa ka? Ito, sisinda ko yung flashlight ko, ha? Magpakita ka! Pagkain. Gusto ko ng pagkain. Miss? Ayos ka lang ba talaga? Diyos ko, dugon-dugo ka, oh. Miss, anong nangyari sa'yo? Bakit parang tagtad yung laman mo? Pagkain. Ikaw ang makakagamot sa ulo ko. May aswang! May aswang dito! Oh, sige, lumapit ka. May itak ako. Nakikita mo naman, di ba? Tatagayin kita nito. Halika, lapit! Talagang umatake sa akin ang aswang na yon. Natumba ako sa lupa nang bigla siyang tumalon papunta sa akin. Nasa anyo pa rin siya ng tao at ganun pa rin ang suot niya. Parang damit pang-abay sa kasal ni Benjo. At dahil nga nakahiga ako sa lupa, sinakyan niya ako at pilit ako kinakagat sa leeg. Iniharang ko na lang ang braso ko para pigilan siya. Walang hiya ka! Umalis ka sa ibaba ko! Ate! Ate, tulong! Yung aswang nandito, ate! Ang baho ng dugo mo. Buwisit ang lakas mo! Ang hirap ba itulak? Nasa itak ko! Nasa itak ko! Herman! Diyos ko! Herman, ano yan? Ano ba nangyayari dito? Diyos ko! Ano yung babae yan? Bakit ganyan ang itsura niya? Ate! Ate, bilis! Yung itak, kunin mo! Aswang to babae to! Hindi ko alam kung saan galing! Pero teka! Yung pangangatawan niya! Para pamilyar yan sa akin! Herman, nasa naman yung itak mo? Nandiyan lang, ate! Hanapin mo! Napitawan ko lang kanina! Bilisan mo! Makakagat ka na ako! Ate! Bilisan mo! Ang sakit ng ngipin niya, ate! Lubayan mo siyang aswang ka! Dahil sa lakas ng hampas ni Aling Ada ng kahoy sa likuran ng babae, mabilis itong napaatras at tumalon palayo sa akin. Agad siyang kumaripas ng takbo at sobrang bilis ng galaw niya. Kaya ilang segundo lang ay nawala na siya sa paningin namin. Aray ko, ang sakit! Herman, iho! Ano? Ayos ka lang ba? Bakit ka ba kasi nandito sa labas, Herman? Sinaulo ka ba? Oh, kung hindi ako lumabas, pati yung kalabaw natin, baka kinain na rin. Kaya ikaw na lang yung nagpaubaya. Gusto mo ikaw na lang yung magpakain doon. Sinaulo ka ba talaga? Mabuti pa. Dalhin muna natin siya doon sa loob. Baka bumalik pa yung nilalang na yun eh. Mahirap na. Opo, tama po yun. Halika na nga, Herman. Umawa ka nga dito sa akin. Kahit sa braso lang ang sugat ko, pakiramdam ko noon, buong katawan ko ang nananakit. Hirap na hirap akong makatayo kaya inalalayan ako ng dalawang babae para nga makapasok sa loob ng bahay. Mabilis na sinara ni ate ang pinto at si Aling Ada naman ay agad na sinuri ang sugat ko.
Naku, Diyos ko. Munti ka nang mawalan ng laman, iho. Pero tingnan mo. Nagkakaroon na ng reaksyon ang kalamnan mo. Hindi mo ba makontrol ang braso mo? Hindi po. Hindi ko po talaga kayang igalaw. Hindi ko po mapigil talaga yung panginginig. Diyos ko, ano ba yan ang laki ng sugat niya? Iha, pwede ka bang magpakulo ng tubig? Kailangan ko hugasan itong sugat niya dahil dapat malinis at mainit para ligtas. Oo, sige po. Magpapakulo na po ako ngayon. Tiisin mo muna ito, Herman, ha? Tatalian ko muna ito ng mahigpit para makontrol natin yung sakit. O ano, masama na ba yung pakiramdam mo? Parang biglang lumig yung noo mo. Opo. Parang gusto ko nga pumasok ka dahil sa kagat eh. Parang binabaliktad po yung sikmura ko. Bumababa kasi ang presyon ng dugo mo dahil sa pagkakabigla. Ihiga mo na lang muna ng dahan-dahan, ha? Kukuha lang ako ng tubig na iinumin mo. Kumalma ka lang dyan. Hindi agad ako nakainom ng tubig noon dahil alanganin pa ako sa kaba na nararamdaman ko. At nang uminom na ako, dahan-dahan pa rin para hindi umakyat sa ulo ang pagkabigla ng katawan ko. Inasikaso lang nila ako ni ate noon. At ako naman, nakapikit lang ang mga mata habang pinipilit kong mabawi ang lakas ko. Halos nagpuyat din sila matapos malinisan at magamot ang sugat ko. Takot ding matulog si ate dahil baka balikan pa ang kalabaw namin. Kaya ang nangyari noon, ako lang ang nakatulog. At nang magising na nga ako kinaumagahan, halos hindi ko maigalaw ang braso ko mula pa sa may balikat. Ito, Herman. May ginawa akong gamot para sa'yo. Pampahupa ito ng sakit ng pamamaga at ng sugat. Halamang gamot yan. Hinanap pa namin ang ate mo kanina. Maraming salamat po, Aling Ada. Grabe. Para akong inutil dito. Ang hirap po talagang kumilos. Herman! Herman, nandiyan ka ba? Herman! Oh, Mang Ramil, kayo po pala yan. Ang aga niyo po Pasok na lang po kayo sa loob, Mang Ramil. Sus Mariosep! Hernan, nasaan yung sugat mo? Dito po, Mang Ramil. Ang hirap nga pong gumalaw eh. Pero wala ito. Pinainom ko na siya nitong pinakulo ang halamang gamot. Pampabawas ng maga at saka ng sakit. Abay, Diyos ko. Napakalaki nga nito, ano? Para kang binagbog na 10 tao. Lopo-lopo yung braso mo. At saka kagat kasi ng aswang yan kaya sobra talaga yung pamamaga. Naku. Hernan, yung umatake ba sa'yo? Isa pa rin ba yung aswang na yon? Yung takot sa... alam mo na. Opo, Mang Ramil. Siya po yun. Tsaka, ang lakas niya po, grabe. Ang taas niya pang tumalon. Baka siya yung sinasabi ni Lola na bago yung gaw. Parang tao pa kasi itsura niya eh. Makikilala mo pa talaga siya. Di po ba yung aswang dapat anyong halimaw? Meron kasing iba't ibang uri na aswang. Hindi natin alam kung anong klase siya. At kung bagong yanggaw nga siya, tulad ng sabi ng matatanda pwede pa siyang matulungan ng mga bihasa. Ano pong ibig niyo sabihin bihasa, Aling Ada? Yung mga albularyo, may kaya silang pangtanggal ng yanggaw. Kawawa nga rin yung bagong aswang Madalas kasing hindi naman nila gusto yung ginagawa nila. Pero sigurado ako kung mahuli siya ng ibang tao, sigurado papatayin po yun. Kung babalik pa siya dito, pwede natin subukang hulihin. Habang hindi pa siya buong nayayanggaw, kaya pa siguro alagaan yun. At saka tama ka, Hernan. Kapag ibang tao nga yung nakakita, sigurado yari yun. Pero tayo, itali na lang natin ikulong. Bigyan natin ng makakain. Ayos na yun. Bakit pa kailangan pa natin gawin yan, Mang Ramil? Kaysa naman ubusin lahat ng alaga natin, ate. Tignan mo yung kalabaw. Mabuti nga, buhay pa eh. Hihintayin pa ba natin na malapa na naman yun? Tama naman si ate. Kasi para lang kaming kukuha ng panibagong obligasyon sa gagawin namin. Pero kung nasa labas lang talaga ang aswang na yon at pagala-gala, gabi-gabi kaming mababalisa. Pagsapit ng hapon medyo lumiit-liit na ang braso ko. Pero mukhang nagkwento si Mang Ramil sa iba tungkol nga sa aswang na lumapa sa akin.
Kaya may mga bumisita sa bahay para usisain kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Nagkwento naman ako at nang malaman nilang may gumagalang aswang sa lugar, sakto namang may tindang bawang si Aling Ada. Kaya naman nagsibili sila. At nang makita naman ni ate na parang konti na lang ang natira, kinuha niya na ito at binayaran na si Aling Ada. Pero hindi yun tinanggap ng ginang. Ay nako wag na ha. Dito naman ako nakikituloy sa inyo Sa inyo na lang yan. Pero, Aling Ada, sana wag po muna kayong umalis agad Hindi pa ho kasi magaling si Herman Tapos may aswang pa sa labas. Hindi ko ho talaga alam ang gagawin ko kapag gabi. Ay sus, walang problema yon. Huwag ka mag-alala iha. Tutulungan ko kayong mahuli muna yung aswang na yon para matulungan rin natin siya bago pa lumala. Maraming salamat po talaga Ay, nga pala po. Dalhan ko muna po ng pagkain si Lola Sulang Baka tapos na siyang maligo Oy, sige. At ako nang bahala dito sa kusina ninyo. Makalipas ang 2 araw ay gumaling-galing na ang sugat ko. Medyo tuyo na rin ang kagat at nagsisimula ng maglangib. Pero syempre bumubuka pa rin kapag nagagalaw. At kita mo talaga ang hulman ng ngipin ng aswang. May mga tulis pa. At pagkasunod na araw, may balita na namang may patay na hayop na pag-aari ng ibang tao. Si Mang Ramil pa mismo ang nagdala ng balitang yon nang pumunta nga siya sa bahay. Grabe. Namiminsala na talaga siya. Pero hindi pa rin po siya nahuhuli, Mang Ramil. Ano ka ba? Naghahanda na ang mga tao sa barangay para tugisin siya. Wala sa sarili yung babaeng yon. Ano ba bang magagawa natin? Pero, kawawa naman kung mahuli ka agad. Lalo na kung may paraan naman para magamot yun. Ano po ba yung plano niyo, Mang Ramil? Hindi ka pa kasi magaling Sasama sana tayo sa pagtugis para mauna natin makita yon. Pero mahirap isa lang yung kalagayan mo ngayon. Tay, edi tayo na lang isasama. Ano? Ano tayo? May siraulo kang bata ka. Suot mo na naman yung kapa mo sa ako. Ako nga po si Super Ingo, diba? Super Ingo daw. Hindi ka nga lumilipat di tatalon. Si ate nga, tumalon, ang taas ano? Sino? Oo nga. Sino ba yung ate ganda na sinasabi mo? Yung bagong kaibigan ko po, tay. Nakita ko po siya ng isang gabi dun sa may poso Nakaupo siya tapos umiiyak habang naghihilamos. Tapos nang lumapit po ko, sabi niya, huwag daw po akong lalapit. Hala, Mang Ramil, hindi kayo nakita niya aswang? Dudoy, mabuti hindi ka kinagat nun. Paano naman niya ako kakagat? Takot nga siya sa akin. Sabi niya pa nga, huwag akong lalapit, di ba? Tapos ayun, tumalon na siya. Ang taas nga May siraulo ka talagang bata ka. Sa susunod na makita mo ulit yun, huwag mo lalapitan Lumayo ka. Minsan, hindi niya alam yung ginagawa niya. Baka mamaya makagat ka. Pero, ang ganda naman po niya para mangagat ng tao. Abay, kahit na, Dudoy. Aswang yung nakita mo Siya yung hinahanap ng mga tao kasi kinakain niya yung mga alagang hayop dito. Abay, kahit bata ka kaya ka nung kainin. Abay, teka. Tama ba yung narinig ko? May nakita kang babae, Dudoy? Abay, oo. Sabi niya nga, magandang babae daw, tapos napakataas daw tumalon. Nasabi niya ba yung pangalan niya sa'yo? Hindi po Sabi niya lang po, huwag akong lumapit, tapos umalis na po siya. Pero ang ganda niya po talaga, Aling Ada. Mahaba nga po yung buhok niya. Hanggang dito po sa likod, Siguro hanggang taas po ng puwet niya. Hindi ko alam kung bakit biglang naging interesado si Aling Ada sa itsura ng babae. Nag-iba agad ang ekspresyon ng mukha niya, na para bang nagtaka na may halong pag-aalala. Hindi na muna ako nagtanong noon. Ayoko rin kasing magbukang tsismoso at mukhang napansin din yon ni Mang Ramil. Dahil katulad ko, pinili rin niyang manahimik muna. Pagkalipas pa nga ng 2 araw, naging maayos na ulit ang pakiramdam ko. Hindi na masakit ang sugat, maliban na lang kung nasasagi. At isa pa, kargado ako ng mga gamot na ginagawa lagi ni Aling Ada para sa akin. Hanggang sa isang araw, naisipan kong dalhin ang kalabaw ko sa ilog
At kasama ko noon ang batang si Dudoy. Hindi mo ko kaya, Hari Kadiliman. Papatayin kita. Ipapakain kita sa aswang. Uy. Dudoy, ilan mo nga yan. Pakakalain ng kalabaw, inuutosan mo siyang tumakbo eh. Damin mo si Klab at yanig lang kapangyarihan. Dudurugin kita, Hari Kadiliman. Uy, Dudoy, huwag ka nga kumanyan. Naku, tumakbo na nga yung kalabaw ko. Uy, Abo! Dahil sa pinaggagawa niya ay inakala ng kalabaw na pinapatakbo niya ito. Pinitik na kasi bigla ang tali, kaya ang akala ng kalabaw, kailangan na niyang tumakbo. Nasa ibabaw pa naman kami nito, nang walang kahit anong pwedeng kapitan. Kaya ang bilis talaga ng takbo niya pababa, kung nasaan ang ilog at dumaos-dos kaming dalawa mula sa batok nito, hanggang sa may bandang sungay nito. Huminto man siya sa pagtakbo ay nagwawala naman ang ulo niya, dahil nakasabit pa kami sa batok niya. Kuya, ang gulo ni Abo. Nailo na ako, kuya. Tiisin mo yan. Sira ulo ka kasi. Abo, teka lang. Huwag ka muna gumalaw. Bababa muna kami. Sasadayi lang, oh. Kuya, dinadala niyo tayo sa tubig. Malalim dyan, oh. Basta lumangoy ka pa agad pag nalulog tayo. Hoy, Abo, ba't tayo po ito? Abo! Pero tulad ng sinabi ni Dodoy ay dumiretso talaga sa tubig ang kalabaw. Dinala niya kami sa malalim na parte. At dahil nga ang hirap makaalis sa sungay niya, natangay niya kami hanggang sa ilalim. Ang taas ng tubig ay sakto lang para sa kalabaw. Pero dahil nga nasa batok niya kami, kapag lumublob ang ulo niya ay lulubog din kami. Tapos nagwawala pa siya, kaya hirap na hirap kaming makaalis. Mahaba kasi ang sungay niya pero paletrang si ang kurba, kaya kapit na kapit ito sa amin. Mabuti na lang talaga noon, nagawan ko ng paraan para maalis muna siya. At tinapon sa bandang gilid ng kalabaw at doon naman ako malayang nakaalis. Kuya! Kuya, nalulunod ako, kuya! Dudoy! Halika dito! Dito ka! Kuya, ayoko na po dito. Oo, ligtas ka na. Huwag ka na matakot. Tara, alito. May bato. Kumapit ka. Bilis. Kuya, grabe po yun. Akala ko mamamatay na ako eh. Hindi ka ba naman sila ulo, Dudoy? Nagsusuper-super inggo ka pa sa ibabaw ng kalabaw. Hindi mo pa itali niya. Ayan tuloy. Ikaw talaga na bata ka. Nakakabaliw kang kausap. Tumahimik na lang ang bata matapos ko siyang pagalitan. Hinayaan ko na rin ang kalabaw no na lumublob sa tubig. At ako naman, naghanap na lang ng mauulam. Napagdiskitahan ko ang taro o gabi, pati na rin ang talbos nito. Dahil masarap yung lagyan ng sahog na tuyong isda. At habang abala ko sa ginagawa ko, narinig ko naman si Dodoy na parang may kinakausap. Ate ganda, ayos ka lang po ba? Grabe po, oh. May sugat ka. Ang laki niya na. Ayos ka lang ba talaga? Dudoy, sino kausap mo dyan? Oo. Huwag ka pong matakot, ate. Si Kuya Herman lang yun. Mabait po siya, promise. Hoy, Dudoy, sino yung kausap mo dyan? Si ate ganda po, kuya. Sino? Patingin nga ako. Nang lapitan ko si Dodoy na nakaupo sa tabi ng malaking bato, sinilip ko kung sino ang kausap niya. Bigla akong napatigil at kumunot ang noo ko dahil isang babaeng nakagown na pang-abay sa kasal ang nakita ko. Basang-basa pa ito, puno ng putik at dumi ang suot niya. At ang itsura niya ay parang puyat na puyat at takot na takot. Alam ko na agad kung bakit siya nakaganon, pero pinili ko pa rin kausapin siya. Miss, ayos ka lang ba? Nilalamig ka ba? Kuya, ang laki na sugat niya, oh. Ayun po sa braso. Parang tinaga na itak to, ah. Miss, may umatake ba sa'yo? Pero hapon na, mamaya didilim na naman. Iwan niyo na lang ako dito. Hindi. Hahanap tayo ng paraan. Dudoy, umuwi ka muna. Manghiram ka ng damit kay ate tapos dalhin mo dito. Ipapasuot natin yun sa kanya.
Sige po, kuya. Ate Ganda, si Kuya Herman po yan. Mabait po yan, promise. Iiwan muna kita dito sa kanya, ha? Pero babalik din po ako kagad. Uy, kuya, huwag mo siya kukurutin, ha? Mukha ba ako nangungurot? Sige na. Kunin mo na yung damit. Bilisan mo. Opo. Miss, hindi mo kailangan matakot sa akin, ha? At hindi mo rin kailangan itago na kung ano ka. Naintindihan ko na ayaw mo niyan. Kaya kahit ngayon lang, subukan mo kumalma. Ligtas ka dito. Paano naman ako magiging ligtas? Ang dami ko nang nagawa sa mga tao. Ano ba? Kilala ba nila kung ano yung anyo mo? Ganito ko ba nila nakita? Di ba ikaw nga nakilala mo ko? Sigurado ako sila rin. Hindi. Nakilala kita dahil sa suot mong damit. Pero kapag pinalitan natin yan, hindi nila maiisip na ikaw yun. At saka, hindi ka naman ganito kaganda kapag nasa anyo aswang ka. Hindi ganito yung itsura mo nung inatake mo ko. Ha? Inatake kita? Nasaktan ba kita? Oo, pero hindi ako gaganti. Kaya relax ka lang dyan, ha? Tsaka gumagaling na naman yung sugat ko, eh. Gusto ko nang umuwi. Pero natatakot ako. Dahil baka masaktan ko sila. Saan ba talaga nanggaling? Tsaka yung suot mo, parang damit yan ng abay, ah. Naaalala ko yun, eh. Pero hindi kita natatandaang dumalo sa kasal. Dahil tumakas ako. Kinuha ko to doon sa babae. Kasi nagpalit siya ng damit. Wala kasi akong maisuot. Wala ka dapat ay pag-alala. Papalitan natin yan. Hintayin lang natin yung bata makulit, ha? Hindi niyo talaga ako sasaktan. Kasi kapag gabi, nananakit ako eh. Kami bahala sa'yo. May paraan para mawala yung pag-aaswang mo. Tutulungan ka namin. Talaga? May paraan? Pero paano? May kakilala kami albularyo. Pero sa ngayon, sumama ka muna sa amin. At kung atakihin ka man ng pag-aaswang mo mamaya, itatali ka muna namin, ha? Para walang masaktan. Kakalagang ka din namin kapag okay ka na. Ano, paig ka ba doon? Marahang tumango ang babae. Nakakaawa talaga ang kalagayan niya noon. At halatang kailangan niya ng taong pwedeng tumulong sa sitwasyon niya. Maya-maya pa, dumating na si Dodoy kasama ang tatay niya. May dala na rin silang damit. At pagdating nila ay agad na kinausap ni Mang Ramil ang babae. Aba, ang ganda-ganda mong babae tapos ganito yung sinapit mo. Ano nga ulit yung pangalan mo, iya? Ako po si Evelyn. Huwag niyo po ako sasaktan, ha? Ay, nako. Hindi ka namin sasaktan, no? Naintindihan namin yung pinagdadaanan mo. At saka, ito muna yung damit na isuot mo, ha? Herman, Dudoy, kayong dalawa, bigyan natin siya ng espasyo, ha? Hayaan mo na natin makapagbiyes. Tara doon. Evelyn, pagkatapos mo, lumabas ka na, ha? Hihintayin ka namin. Hinayaan nga naming makapagbihis ang babae. Mabuti na lang at handa siyang sumama sa amin noon. Hindi naman nagtagal. Lumabas na siya mula sa pinagtataguan niya na malaking bato. Suot na nga ang damit na dinala namin mula kay ate. Nakahawak lang siya sa balikat niyang may sugat at yung gown niyang pang-abay. Agad naming inilibing ni Mang Ramil para hindi na makita ng ibang taong maaaring naghahanap sa kanya. Pagkatapos noon, dinala namin siya pauwi kasama ang kalabaw na hinila ko para makaahon. At pagdating sa bahay, sinalubong na agad kami ng dalawang babae. Evelyn, ikaw ba yan? Nay? Ano? Mag-ina sila? Aba, anak mo pala yan? Diyos ko naman, Evelyn! Ano ba nangyari sa'yo? Para kaming na-estatwa habang pinapanood silang nagyakapan. Si ate napatakip na lang ng bibig nang malaman niya. At kami naman ni Mang Ramil, nagkatinginan na parang parehong nabigla sa nangyari. Ano ba nangyari sa'yo? Pasensya ka na't hindi agad kita nakilala. Diyos ko, paano pa tuloy kita sa likod? Bakit ka ba kasi naging ganyan? Kaya pala parang pamilyas yung pangangatawan mo dahil ikaw
ikaw pala yan. Sino bang gumawa nito sa'yo? May pinakain sila sa akin na hindi ko alam kung ano. Tapos tinapon nila ako na wala akong damit. Sus, Mariosep! Aling Ada, anak mo pala talaga yan? Ilang beses na kitang sinabihan na lumayo ka sa mga kaibigan mong yun dahil hindi sila magandang impluensya sa'yo. Pero hindi ka nakinig. Hanap ako ng hanap sa'yo, anak. Kahit yung lugar na sinabi mo, hindi ko mahanap yun. At tingnan mo ang nangyari sa'yo ngayon. May sugat ka patuloy sa braso. Patawarin mo ko, Nay. Hindi ko na po alam kung paano ako babalik sa dati. Tuwing gabi may nangyayari sa akin. Hindi ko po makontrol yung sarili ko. Tapos nakikita ko lang yung ginagawa ko kapag nasaktan na ako. Ibig sabihin pala, nakita mo ako. Opo, Nay. Eh bakit hindi mo ako kinausap? Bakit ka umalis na parang wala lang? Dahil natakot po ako. Nakapag nalaman nila na ikaw yung nanay ko, makasaktan ka nila. Dahil nasinaktan ko po sila. Kinain ko yung baboy nila. Tapos hindi ko alam kung ano magiging desisyon nila, kaya umalis na lang ako. Evelyn, hayaan mo. Naintindihan ka namin. At okay lang na umalis ka noon. At ngayon na nandito ka na, tutulungan ka namin. Sa dinami-dami naman ng taong pwedeng mapuruhan ng ganito, anak ko pa talaga. Napakalupit talaga ng kapalaran. Ikaw naman kasi, Evelyn, ang tigas-tigas ng ulo mo. Lagi ka na lang sumasagot kapag pinipigilan ka. Ayun tuloy. Ano nang gagawin natin sa'yo ngayon? Teka lang, Ada. Malaki yung sugat ng anak mo sa braso. Iha, magpahinga ka muna. Uunahin natin yan. Oo nga po, Aling Ada. Kailangan po muna natin siyang alagaan at unawain. Tsaka na natin pag-usapan yung mga pagkakamali niya. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga matanggap agad yung nangyari sa kanya eh. Halika na. Halika na dito, Evelyn. At asikasuhin na natin yung sugat mo. Buti na lang nakita mo siya, Herman. Uy, ako kaya yung una nakakita sa kanya, ate. Ay, nako. Sisingit ka pa talaga. Kaya na, ikaw na yung bayani. Iyak talaga ng iyak si Aling Ada noon habang nililinisan niya ang sarili niyang anak. Katuwang niya si Ate Matilda at kami naman ni Mang Ramil. Tumambay lang sa labas habang pinapanood si Dodoy na pinapakain ang kalabaw ko. Ay, grabe, no? Mag-ina pala talaga sila. Oo nga po eh. Ibig sabihin, hindi pala talaga siya nagtitinda ng bawang. Hinahanap lang talaga niya yung anak niya. Siguro may hinala na siya kung sino-sino yung mga sinamahan na anak niya. Kaya nagkukunwaring naglalako. Abay, kawawa, no? Makita mo ba naman yung anak mo na ganun yung kalagayan? Ay, nako. Sana maagapan pa nga yung dalagita na yun. Impluensya talaga ng maling tao yung sumira sa kanya. Sino kaya yung mga kaibigan nun, ano? Yun na nga po eh. Pero Mang Ramil, mamayang gabi, ano po bang gagawin natin? Itatali po ba natin siya? Oo. Dapat yung matibay yung pagkakatali doon dahil malakas siya kapag nagiging aswang eh. Kailangan natin paghandaan yon. Nang pakainin nila ate si Evelyn noon ay kumain naman siya at halatang gutom na gutom pa. Dahil doon, kinausap namin ni Mang Ramil si Lola Sulang na may mataas na kaalaman tungkol sa mga ganong bagay. May katawang tao kasi siya at gumagana ito bilang tao rin. Kaya yung pagkain nating mga tao ay makakain din talaga niya. At isa pa gutom siya bilang tao. Ilang araw ba naman siyang hindi nakakakain eh. At puro katawang aswang lang niya ang sagana. Manang Sulang, meron pa po bang paraan para mas malaig yung katawan tao niya kaysa sa pagkaaswang? Hindi po ba may mga aswang na kaya kontrolin yun? Kasi sabi niya, kapag nagiging aswang siya, wala daw siyang maalala eh. Natatauhan lang daw siya kapag nasasaktan. Kailangan niyang maging iisa ang loob nila. Hindi niya alam ang ginagawa niya bilang aswang dahil ayaw niyang tanggapin yung bahagi ng pagkatao niya ngayon. Naku, kahit sino naman po, mahirapan po talaga tanggapin yun eh. Tama ka, iho. Pero sa sitwasyon niya
Hindi siya pwede maging alipin ng pagkaaswang. May mga aswang naman na mabuti nung tao pa sila. Pero nung nagbago na masama na ang intensyon. Kasi yung desisyon nila hindi nagaling sa pagkatao nila, kundi sa pagkaswang na. Ay, nako. Ang hirap pala talaga. Kawawa naman yung babae, Manang. Hindi naman niya ginusto na maging ganyan eh. Tama ka. Dahil ang babaeng yun ay nayanggaw. Oo. Sabi niya po kasi may pinakain daw po sa kanya eh. Mukhang yun na nga yun. Bali, parang sumama daw po siya sa kaibigan niya eh. Pero, Lola Sulang, may solusyon pa naman po doon, di ba? Meron. At hanggang hindi pa siya nakakatikim ng laman ng tao, kaya pa siyang gamutin ng batikang albularyo. Nako, pero nakagat niya na si Herman, Manang eh. Opo, ito po, siya po yung may gawa nito. Kung ganun, katiting na lang pala ang pag-asang meron siya. May pagkakamaling nagawa ang ina niya noong kabataan pa lang niya. At ngayon ay anak niya ang umaani ng kapalit. Ano? Pagkakamali po ni Aling Ada? Ano pong pagkakamali? Si Ada lang ang may karapatang magsabi niyan. Dahil sa sinabi ni Lola Sulang ay hindi na kami nagpilit pa. Bumalik na lang kami sa bahay. Dala nga ang pinagkainan niya. At pagdating namin, nadat na namin ang 3 babae na hinahanda na ang tali. Si Evelyn naman nun, tila handa na ring magpagapos sa hikbi ng hikbi. Gagawin natin to, anak. Pero sana naman hindi mo maisip na pinaparusahan ka namin. Alam ko naman po yun, Nay. Naiintindihan ko po. Higpitan niyo na lang, Nay, dahil ayoko nang may masaktan pa. Pero baka bumakat po sa katawan yung tali. Pwede ba nating lagyan ng panangga para naman hindi masyadong masakit para sa kanya? Ayos lang, ate. Hindi ko na rin naman mararamdaman yung sakit kapag wala na ako sa sarili ko eh. Siguro lagyan muna natin ng kumot bago itali para hindi masyado masakit sa balat. Oo nga. Kumot na lang. Sandali lang nga. Kukuha lang ako. Sa kwarto ko namin siya itinago at iginapos. Mas kailangan ang lakas naming mga lalaki kaya kami ang naghigpit noon. Napansin na namin na parang nahihirapan na siyang huminga sa sobrang higpit. Pero kahit papano, nakakayanan pa rin niya. Pinapaypayan lang siya ni ate para masigurong mas marami siyang malalanghap na hangin. At nang pumatak nga ang alas 7 ng gabi, pinanood lang namin siya. Tahimik lang din siya noon at panay ang patak ng luha sa pisngi niya. Ano? Gusto mo bang kumain? May pagkain dito. Kukunin ko para sa'yo. Huwag na. Baka bigla akong atakihin eh. Igutom ka bilang tao. Huwag mo hayaan maging makasarili yung aswang sa loob mo. Kailangan ka rin niyang hayaan na kumain bilang tao, no? Eto na, Herman. Ako na lang ang magpapakain sa kanya. Pero Nay, baka kailangan mo kumain ng hapunan, Evelyn. Susubuan na lang kita. Eto mainit-init pa to. Pero Nay, baka hindi mo ko masasaktan. Nakagapos ka. Sige na. Buka mo na yung bibig mo, anak. Tila yun na ang napakabigat at pinakamalungkot na tanawin na nasaksihan ko nung panahong yon. Nagawa pa ni Evelyn kumain. Pero pagdating ng bandang alas 8 ng gabi, nagsimula na siyang parang nawawala sa sarili. At doon ko nakita kung paano unti-unting nagbago ang malambot niyang balat. Nagiging magaspang habang nag-iiba ang anyo. Nagsimula sa mukha niya at naglalaway pa siya habang nagpapalit ng itsura. Nay, lumayo na po kayo. Hindi, anak. Dito lang ako. Pag-aralan mo kung paano mo siya kukontrolin. Nay, hindi ko po siya makontrol. Talagang lalaban yung aswang na yan para lumabas. Hoy, ikaw na aswang ka. Wala kang karapatan sa katawan na yan. Akin to! Sa akin ang katawan to! Maraming, hindi na si Evelyn yan. Pakawalan niyo ako kung ayaw niyo masaktan. Wala kang masasaktan habang nakagapos ka. At magbabahid ka sa paninirahan mo sa katawan ng anak ko. Tandaan mo to, aswang.
Hahanap ako ng paraan para matunaw ka dyan sa loob niya! Kung magagawa mo pa, hindi magtatagal. Magiging isa na kami. At ako na ang magkokontrol sa kanya. Hindi niyo pala! Huwag ka umasta na parang amo namin. Kung gusto mo makawala, pagsikapan mo, hindi yung inutusan mo kami. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Hoy, ikaw, Aswang! Ilabas mo si Evelyn ako, may magpapalabas sa'yo! At sino ba kayo para sundin ko? Hindi ko kayo Panginoon! Eh kung may Diyos ka man, magdasal ka na sa Kanya na iligtas ka sa amoy na ito! Matilda, akin na yan! Ilalagay ko ito sa harap niya! Ate, baong ba yan? Oo, sabi ni Lola Sulang para makontra yung Aswang at saka bumalik si Evelyn sa anyong tao, kailangan niya to. Balat ng bawang. Bawang mismo. Tapos balat ng panyawan, luyang itim. Tapos, ano tong isa? Pinudbot yan na goma. Sadali, sisidya ko lang. Hindi yung tatalib sa akin! Nagsasayang na kayo ng oras! Tingnan na lang natin kung hindi ka madadala dito! Nang sindihan ni Mang Ramil ang bagay na yon ay agad itong inilapag ni Aling Ada sa sahig. Diretsong sa harapan mismo ni Evelyn. Kinuha ko naman agad ang punit na karton sa ibabaw ng drawer at inaabot kay Aling Ada. Para naman mapaypayan niya ang umuusok na bagay na yon papunta kay Evelyn. Nagagalit na ang aswang sa ginagawa namin at lalo itong nagwawala ng malanghap niya ang usok. Papatayin ko kanila at pag nauna ako! Akala ko ba hindi ka tinatablan? Bakit hanggang ngayon hirap na hirap ka? Kapag namatay ako, mamamatay din ang anak mo! Alam mo ba yun? Mamamatay lang ang anak ko pag yung paraan ng pagpatay sa'yo ay makakasama rin sa kanya. Pero yung usok na yan, mas malakas siya kaysa sa'yo. Ikaw lang ang tatamaan yan. Kaya kung ako sa'yo, lumabas ka na sa katawan niya habang may pag-asa ka pa. May kakayang pag-iwalayin kami! Iisa ang katawan namin! Dito ako tumubo at hindi ako galing kung saan-saan! Kung ganon, hindi ka lalabas sa katawan ng anak ko. Dapat lang talagang mamatay ka sa loob niya. Ayan! Langhapin mo pa yan! Itigil mo yan! Kung gusto mo tumigil yan, ibalik mo sa Evelyn kung ayaw mo masaktan! Kailangan kong kumain! Wala kang dapat kainin. Aligada, sige lang. Ipalangap mo lang sa kanya. Makakagandahin ako sa inyong lahat! Matapos sabihin ng aswang yon ay unti-unting nawala ang mga kulubot sa mukha ni Evelyn. Bumalik ang dating ganda niya at tuluyan na nga siyang lumupaypay. Inalalayan ng nanay niya ang ulo niya habang siya naman ay huminga ng malalim. Ibig sabihin, may sarili talagang isip yung aswang sa loob niya? Kaya hindi niya alam yung ginagawa niya kapag nagbabago siya? Oo. At kailangan na talaga maalis yan sa kanya. Dahil kung hindi, habang buhay na ganito ay magiging buhay ni Evelyn. At kailangan ko na talagang makahanap ng albularyo yung makakatulong sa kanya. May kakilala ba kayo? Naku, Aling Ada, ako, wala talaga eh. Maliban kay Lola Sulang na maraming alam. Pero hindi naman siya albularyo eh. Aling Ada, naalala ko nga pala. Sabi ng albularya, may malaking pagkakamali ka doon noon. At parang si Evelyn daw yung nagbabayad ngayon. Malaking pagkakamali. At siya yung nagsabi nun. Aling Ada, si Lola Sulang kasi pakiramdam ko, naglalakbay po yung kaluluwa niya kung saan eh. Kaya may mga nalalaman po siya kahit nasa bahay lang po. Ibig sabihin, alam niya? Ano nga ba talaga, Ada? May nagawa ka ba talaga mali noon? Pwede ko bang makausap yung matanda? Tulog na kaya siya ngayon? Gising pa po yun, Aling Ada. At sigurado po ako, nagmamatsig siya dito ngayon. Tulog naman si Evelyn eh. At kahit magising ang aso sa loob niya, wala siyang magagawa kapag nakagapos sila. Gusto ko makausap yung matanda. Oo, sige po. Ako na lang po muna magbabantay kay Evelyn. Aling Ada, sasamahan ko na lang po kayo kila Lola Sulang. O sige, ako na yung maiiwan dito para may kasama naman si Matilda. Dinala ko nga si Aling Ada kay Lola Sulang nung gabing yon. At tulad ng sabi ni ate, gising pa talaga siya. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko siyang nakaupo sa loob ng kulambo at
para bang matagal na siyang naghihintay. Lola Sulang, nandito po si Aling Ada. Gusto daw po kayo makausap. Oy, sige. Paakyatin mo na siya dito sa higaan ko. Aling Ada, pasok daw po kayo. Ay, maraming salamat ha. Sige po, akyat na po kayo. Lola, kasi may sasabihin daw po siya sa inyo. Nandito lang po ako sa may pinto Sige, itanong mo ang kailangan mong itanong. Manang, ako po si Ada. Ilang araw na ho ako kina Herman. Siguro naman alam niyo ho na nandyan ang anak ko. Dahil doon sa pangontrang ginawa ni Matilda kanina. Anak mo ang nayanggaw. Tama ba ako, Iha? Opo, Manang. Gusto ko lang po sana na bumalik siya sa dati. Gusto kong humanap ng paraan para gumaling siya. At ang kinakatakot ko lang ho yung mga nagawa kong mali noon. Nagpahula ka. At hindi mo alam na mali ang sinabi ng manghuhula sa'yo. Pero nagkatotoo po yun, Manang. Nangyari po talaga yung sinabi niya kapalaran ko. At ang sabi pa nga po niya, dapat hindi ko raw inalam para hindi mangyari. Hindi yun ang kapalaran mo. Kapalaran niya yon na ipinalit niya sa'yo. Tama siya sa iisang bagay. At sana hindi ka nagpahula. Dahil ang totoo, maganda ang kapalaran mo. Pero inangkin niya at ipinalitan sa kanya. Ano ho? Ipinalit niya ho? Hindi lahat ng manghuhula ay nagsasabi ng totoo. Marami sa kanila pangit ang sariling kapalaran. Kaya ipinapasa nila ito sa mga nagpupunta sa kanila. Ibig sabihin po ba nun, hindi dapat nangyari ito sa anak ko? Ano po bang gagawin ko, Manang? Paano ko po siya mapapagaling? Tanggapin mo ito. Matagal ko nang hawak yan. 2 bote yan dati. At ang isa ay nagamit ko na noon. Para saan po ba ito? Ipainom mo yan sa anak mo para mailuwa niya ang binhi na nabuo sa loob ng katawan niya. Ibig po bang sabihin, nayanggaw din kayo noon? Oo, at mabigat ang kapalit ng yanggaw ng aswang. Nang gumaling ako, tinanggalan ako ng kakayahang tumayo. Kaya maghanda ka, dahil posibleng maranasan niya ng anak mo. Ano po yun, Lola? Dati po naging aswang kayo tapos gumaling po kayo? Oo, iho. Pero matagal na yon. At nasanay na ako sa buhay na ganito. Ngayon ko lang yun nalaman, Lola. Pero ang ibig po bang sabihin nun magiging lumpo rin ang anak ko? Iba ang magiging kapalaran ng anak mo. At kapag nailabas na niya ang bato, pupuntahan mo ang mahuhula. Sabuyan mo siya ng pinakuluang luyang itim. Sabihin mong binabawi mo na at ibinabalik mo ang kapalarang pinatanaw niya sa'yo. Ganon po pala, Manang Sulang. Maraming salamat po. Malaking tulong po talaga ito at gagawin ko lahat para bumalik sa dati ang anak ko. Sige. Mag-iingat ka sa laban mo. Maraming salamat po ulit, Aling Sulang. Halika na, Herman. Umuwi kami ni Aling Ada, dala ang gamot para kay Evelyn. At pagdating namin, tulog pa rin siya at inaayos ni ate para mas komportable. Inayos ko na. Nakakaawa kasi. Mangangawit kasi siya sa ganyang posisyon. Maraming salamat talaga, ha, Matilda. Pero kailangan ko na siyang gisingin dahil may lunas na raw si Manang Sulang. Si Lola Sulang po? May lunas na? Saan naman niya nakuha yun? Sabi niya po kasi nayanggaw po siya dati. Ito daw po yung ininom niya kaya gumaling siya. Ano? Nayanggaw siya? Oo, pero pagkatapos daw niyang uminom nito gumaling siya. Pero nalumpo naman siya. Hindi ko alam yun Mali, bata pa siya doon. Yun ang sinabi niya sa akin. Pero sabi niya, ganun daw yung kapalit. Kaya hindi ko alam kung ano ang mangyayari talaga sa anak ko. Sa totoo nga lang natatakot talaga ako sa kung anong mangyayari. Diyos ko, problema nga yan. Aling Ada, ibig sabihin po nito, kailangan niyo po mamili. Kung ano po yung kaya niyong tanggapin.
sinabi ko ay nanubig ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Mahirap nga naman kasi para sa isang ina ang mamili sa dalawang bagay na pareho mo pang hindi kayang tanggapin. Pero sa huli, tila mabilis din siyang nakapagpasya at ginising niya agad ang anak niya. Evelyn, anak! Gumising ka na, iha. May gamot na ako para dyan sa lagay mo, para naman gumaling ka na. Anak, Evelyn, gumising ka na. Mahirap talaga siyang gisingin noon. Minsan si ate, minsan si Mang Ramil ang sumusubok. Pero walang nangyayari. Nang hindi pa rin siya magising, napagtanto naming nahimatay siya at hindi basta natutulog lang. Pero pagsapit ng bandang hating gabi, nagising din siya. Aray, ang sakit ng katawan ko. Oh, Evelyn, gising ka lang pala. Hindi ako makagalaw. Aray, Hermana. Nakagapos ka kasi, kaya hindi ka makagalaw. Kaya pala, si nanay, nasan siya? Nagtitipla siya ng kape para mawala daw yung antok niya. Sabi nga namin magpahinga muna pero ayaw niya talaga. Gusto ko niyang hintayin na magising. Teka lang ha, tatawagin ko. Oo nga pala. Gusto mo bang baguhin ko yung posisyon mo? O luwagan ko ng konti yung tali para hindi masyado masakit? Herman, huwag mo gagawin yan. Pero, Mang Ramil, kawawa naman po siya eh. Malapit na siya makalaya dyan. Tawagin mo muna yung nanay niya. Evelyn, sandali lang ha. May lunas na kami dyan sa pagkaaswang mo. Agad ko namang tinawag si Aling Ada na noon ay nagtitimpla ng kape. Kasama niya si ate at nang sabihin kong ang gising na si Evelyn, basta na lang niyang iniwan yung tasa na halos kakalagay lang ng asukal. Ako na tuloy ang naghalo noon at dinala ko yon sa kwarto. Pero inilapag ko muna sa maliit na lamesang naroon. Evelyn, anak! Naku, Diyos ko! Buti naman at gising ka na! Oo po, Nay. Hirap na po ako sa posisyon ko eh. Makakalaya ka na dyan, anak. Ito, may gamot na ako para sa'yo. Kailangan mo lang inumin to. Talaga po, Nay. Sige po, ipainom niyo na po agad sa akin yan. Sana naman gumana yan, no? Kawawa na kasi talaga siya eh. Gagana yan, ate. Sigurado ko. Nang ipinainom na ni Aling Ada ang likido kay Evelyn, hirap na hirap siya sa lasa. Pero dahil nga gusto niyang bumalik sa normal, tiniis niya yon hanggang sa unti-unti na siyang naduduwal. Nakaabang naman ang maliit na planggana noon, pero ang lumabas sa bibig ni Evelyn ay puro itim na likido at sobrang baho. Hindi ko kinaya ang tanawin kaya lumabas ako. At ang naririnig ko na lang, yung pagsusuka niya habang inaalalayan siya ni na Aling Ada. Diyos ko, medyo mahirap nga ito dahil nakatikim na siya ng dugo ng tao. Pero sige lang, Evelyn, anak. Lumapad ka. Kaya natin to. Talunin mo yung aswang na yan na nasa loob mo. Sa tagal nga ng pagsusuka niya ay sa wakas narinig ko rin tumigil siya. Pero hindi pa rin ako pumasok. Sa pagkakaintindi ko kasi sa mga nangyayari, nahimatay siya at lumabas nga raw ang bato. Ibig sabihin, napilit pa talaga niyang ilabas yon kahit mahirap, lalo na't nakatikim na siya ng dugo ng tao. Maya-maya pa, lumabas si Mang Ramil at ako naman noon ay nakahiga sa duyan sa labas ng bahay. Mang Ramil, kumusta po? Nakalabas na po ba? Oo, nasa garapon na. Pero hindi kinain ni Evelyn dahil nawalan na ulit ng malay. Pero yung tali po, tanggal na po ba? Oo, inalis ko na. Para naman makapagpahinga siya ng maayos. Pero bakit pa rin yung tali sa katawan niya? Kawawa. Pero kahit papaano, gumaan na yung loob ko dahil malaya na siya. Naku,
Mabuti naman ho kung ganun. Naaawa na rin po talaga ako sa kanya eh. Kahit sino naman maaawa sa ganung kalagayan, no? Nga pala, Mang Ramil. Sigurado na po ako na hindi magigiasong si Evelyn. Gusto niyo po ba na dito na kayo matulog? Diyan po kayo sa papago. Tapos lalagyan natin ng trapal. Ayos na po yun. O sige, ayos dito. Medyo malamig-lamig pa oh. Dahil nga sa plano namin yon ay nagkabit na kami ng trapal sa paligid. May papag kasi doon na katabi lang ng duyan. At sa gilid naman ng papag, kulungan ng manok namin. Pagkatapos noon, doon kami natulog. At nagpasya na rin magpahinga sina ate. Matapos nga nilang malinisan si Evelyn. At dahil doon, sobrang sarap talaga ng tulog ko. Pero parang saglit lang talaga. Antok pa ako ng mga alimpungatan dahil sa pagtilaok ng mga manok. Oh, Hernan, gising ka na pala. Pagkapi ka muna dun, oh. Salamat ate. Pero, kamusta si Evelyn? Medyo ayos na ba siya? Mataas pa nga yung lagnat niya, kaya kailangan pa niya ng bantay, eh. Nga pala, manguha ka mamaya ng mga dahon ng luya, ha? Ilalaga ko tapos ipapainom ko sa kanya. Pampalinis ba ng katawan? Para mawala na yung natirang kung ano mang nasa loob niya. Sige, walang problema ate. Marami naman dahon ng luya dun eh. Dalawang araw ulit nilang inalagaan si Evelyn sa bahay bago siya gumaling-galing sa lagnat. Pero ang kapalit ng paggamot sa yanggaw niya, hindi na siya nakakakita. Dahil doon ay nagpa siya si Aling Ada na puntahan ng manghuhula, yung binanggit nila ni Lola Sulang, at alam pa niya kung saan ito makikita. At dahil doon, sinamahan ko siya at nagulat ako nang malaman ko ang bahay na pinuntahan namin ay bahay pala ni na Benjo. Aling Ada, bakit po dito sa bahay ng kaibigan ko na si Benjo? Dito kasi ako dinala ng mapa na binigay ni Manang Sulang. Ito yung bahay ng manghuhula noon. Teka nga ho. Yung lola po ba niya yung tinutukoy niyo? Basta, dito ka lang sa labas. Ako na ang gagawa ng paraan dito. Sandali nga. Ano bang oras na? Bale, 6:30 po ng hapon. O sige. Talagang panahon na. Dito ka lang, ha? At kahit anong mangyari, huwag kang susunod. Baka mabasag ang orasyon. Opo. Sige ho. Nasa isang malaking puno lang ako naghihintay noon. Ayoko nang magpakita kay Benjo dahil baka magalit siya sa akin. Nakinukonsinti ko si Aling Ada sa balak niya. Hindi naman nagtagal. Narinig ko na lang si Benjo na nagsisisigaw sa galit. Hihintayin ko lang ang lola mo at gawin niyo lahat ng kaya niyo para hindi kami magkita. Dahil pag nagkaharap kami, hindi na yan aabutan ng sikat ng araw. Kumunotang noo ko sa narinig ko. Kilala ko rin naman ang kapatid ni Benjo. At siya pa nga ang naging abay sa kasal. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit sinabi niyang sila raw ang nagpakain. Ibig sabihin, may aswang sa lahi nila. Ay, halika na, Herman. Umalis na tayo dito. Tapos na ako. Sige ho. Aling Ada, magiging ayos na po ba si Evelyn? Hindi ko rin talaga alam. Pero sana naman. Sana nga po. Pero ano po bang ginawa niya sa matanda? At saka, bakit po galit na galit si Benjo? Yung lola niya kasi ang naglipat ng kapalaran sa akin. Ako na dapat na nasa kalagayan ni Evelyn ngayon. Oo nga't nakakaawa ko sila ang nabiktima. Pero bakit naman yung anak kong isasakripisyo nila? Galit na galit talaga ako, Herman. Alam mo namang, bakit kami kailangang magdusa sa paghihirap na dapat ay sa kanila? Ayos na ayos ang buhay namin ng anak ko. Oo, matigas ang ulo niya minsan. Pero bakit naman siya? Masakit talaga. At nagagalit ako tuwing naiisip ko kung paano siya naghirap. Pasensya ka na talaga, Herman. Pero hindi ko talaga mapapatahod ang matandang yon. Naiintindihan ko po. Pero, ibig sabihin, hindi pala kayo naligaw noon, Aling Ada? At tungkol naman doon, ayoko lang talagang mabisto ng kalabang hindi ko pa kilala.
Patungkol sa hula sa akin na mabibiktima ng aswang ang anak ko. Yun ang nagdala sa akin dito. Kaya naman bawang ang dala ko. Sumama siya dahil ikakasal daw yung kuya ng kaibigan niya. Ayaw ko talaga siyang payagan doon. Pero makulit talaga to si Evelyn. Tapos nanaginip ako na nasasaktan siya. Kaya sinundan ko. Ang ibig niyo pong sabihin, ang pagkakaintindi niyo po pala, mabibiktima ang anak niyo ng aswang at hindi siya mismo yung mayayanggaw? Oo, Herman. Ganun nga ang akala ko. Naiintindihan ko naman siya sa kung ano man ang ginawa niya. Si Benjo kasi kahit kaibigan ko, marami rin siyang ginawang kalokohan nung nag-aaral pa kami. Marami siyang estudyanteng pinaiyak dahil sobrang sadista siya. Kaya siguro masasabi ko rin hindi maganda ang ginawa nila kay Evelyn dahil manang-mana rin ang kapatid niya sa ugali niya. At naniniwala talaga ako, kapatid talaga ni Benjo yon. Base na rin sa suot ni Evelyn na damit na pang-abay. Pag-uwi ko naman sa bahay, pagsapit ng gabi habang inaalagaan si Evelyn, nag-aabang naman kami dahil baka may umataking aswang. Si Mang Ramil pala, nakipagkuntsaba na sa mga tao sa barangay. At mga bandang 9:00 ng gabi, nagsimula ng umalulong ang mga aso. Nako, nandiyan na siya. At saka nagdaratingan na rin yung mga tao. Hindi ba niya makokontrol yung sarili niya ngayon? Hoy, Herman, tama ba itong ginagawa natin? Ate, kundi dahil sa mga kalokohan nila, hindi sana umabot dito eh. Saan pa kasi talaga galing yung yanggaw? Hindi ko rin alam, ate. Bahala na. Lumabas na noon si Aling Ada at talagang galit na galit na. Handa ring tumulong si Mang Ramil dahil ano pa nga ba ang magagawa niya? Naging aswang na ang matanda. Pareho naman kaming walang alam sa eksaktong dapat gawin. At hindi nagtagal, nagsimula nang mag-ingay ang mga tao sa labas. Nako, ayun na siya. Ate, lalabas na ako. Huwag ka lalabas, ha? Oo, sige. Basta mag-iingat ka, ha? Lumabas na rin nga ako noon dalaang itak. At sa harap ng mga tao, may dalawang aswang nang handang sumalakay. Teka, bakit dalawa yung aswang? Sino yung isa? Sinasabi ko na nga ba? Kaya aswang talaga sa lahi niyo! Gusto na namin makawala sa sumpang to! Pero binalik mo pa sa pamilya namin! At ano? Ipapasya mo naman sa pamilya ko! Diyan ka nagkakamali! Dahil sa ginawa niyo sa anak ko, maniningil ako! Mababait ka, babae ka! Sa ginawa mo sa kapatid ko! Lolo yun ni Benjo. Lolo Tasong, kayo po ba yan? Walang duda. Siya nga yan. Mga kasama, malinaw na ang pamilya ni Benjo yung aswang. Yung mga matatanda sa kanila. Kami! Wala akong utang na loob! Nung nangailangan ka, sabi ka na lumabas! Wala kayong naitulong sa akin, kaya huwag niyo ako sapatan. Hindi na kayo dapat binubuhay pa. Dahil malaki ang posibilidad na ulitin niyo yun sa iba. Mga kasama, tapusin na natin ang mga halimaw na ito! Sugod mga kasama! Dahil sa kanila na wala ang baboy ko! Patayin ang mga aswang! Dalawang aswang laban sa napakaraming tao. At karamihan sa amin may hawak pang armas. Kaya talagang nagapi sila ng mga tao. Ang mga aswang na yon, oo, malalakas sila. Pero hindi sila kagaya ng mga aswang na napapakinggan ko sa channel na ito. Para pa rin silang tao na binigyan lang ng sobrang lakas. At kung ano-anong mahikang mahirap ipaliwanag kung paano nila nagagawa. Katulad na lang ng manghuhula na kayang maglipat ng kapalaran sa ibang tao. Hindi ko rin alam kung kapalaran ba talaga ang may gawa. Dahil sila rin naman ang kumuha kay Evelyn. Ate! Takbo na! Hindi natin sila kaya! Hindi na kayo makakalis dito! Uri ko! Ganito nasasakal na! Ate! Hayaan na mga kasama! Nasasaktan na sila! Huwag natin hayaan makatayo pa yung mga yan! Kanya-kanya na ng saksak ang mga tao nun sa kanila. Lahat determinado ng tapusin sila.
Hindi lang kasi si Aling Ada ang naging biktima, kundi pati mga taong umaasa sa mga alaga nila para mabuhay. May iba pa na hindi lang basta-basta alaga ang pinatay. May ilan na umaabot pa sa malaking halaga ang nawala sa kanila. At ang rason ng karamihan, hindi na nila hihintayin pang umabot sa punto na tao na mismo ang sasaktan ng mga aswang na yon. At tulad ng ginawa nila kay Evelyn, hindi na rin sigurado ng lahat kung may kinain na ba silang tao o wala. Dahil posible rin kumuha sila ng tao sa ibang lugar at kainin yon, tulad ng pagkuha nila kay Evelyn at paggawa sa kanya bilang aswang. Bumalik na sila sa pagiging tao. At mga kasama, nakita niyo sila, di ba? Magkapatid sila na may lahing aswang! Kailangan mapuksa natin pati ang binhi! Buhay pa yung mga yan at maghahanap pa ng binhi na lilipatan! Huwag nating hayaang may dalawa sa atin dito na tatamaan ng sumpa nila! Sunugin na natin yan! Para tuluyan na matapos ang banta dito sa lugar ninyo! O sige, mga kasama, narinig niyo! Sunugin sila! Nasa katawang tao kasi ang mga aswang na yon. Mahina ako sa mga gawaing brutal kaya nang sunugin nila ang mga bangkay. Nasa loob lang ako ng bahay at nagbabantay lang ako kay Evelyn. Kahit si ate hindi rin lumabas para manood. Iniisip ko na nga lang noon, tama lang yon. Kung hindi sila ng biktima ng tao, hindi sana hahantong sa ganong kapalaran. Hindi nagtagal, tila sunog na ang dalawa at dumating naman ang mga apo nila. Galit na galit sa mga tao. Pero ang nangyari noon, inalipos na lang sila at si Mang Ramil pa ang nagligtas sa kanila sa gulo. Dinala niya sila papasok sa bahay namin at sakto namang nagising noon si Evelyn. Sila na lang yung natitirang magulang namin. Pero, sige, ano pa ba magagawa ko? Ganun sila eh. At kung tama na patayin sila, tatanggapin na lang namin. Wala kaming laban sa dami niyo eh. Pareho lang tayong nasaktan, Benjo. At hindi nakakakita ang anak ko ngayon. Pareho lang tayong nawalan. Nay? Oo, anak. Nandito na ako. Sandali lang. Sige na, Benjo. Umuwi na kayo. At saka tama si Aling Ada. Parehas lang kayo na nawalan. Kahit kami, kahit yung pinaghirapan namin, nawala na rin. Pero ayos lang yun. Mas mabigat pa rin yung pasanin nila, Aling Ada. At kahit mas mabigat yung nangyari sa inyo, alam niyo naman sa pamilya niyo lahat nagsimula, di ba? Kapatid mo yung unang gumawa ng gulo. At hindi rin basta-basta yung nangyari sa amin. Ito si Herman. Muntik na nga malapa ng aswang dahil sa pamilya niyo eh. Kung hindi namin siya naabutan, ano na lang mangyayari dito? Masakit yung nangyari sa amin. Pero parang wala kami karapatan maramdaman yun. Wala kami karapatan magalit sa inyo. Pasensya na talaga. Siguro, aalis na lang kami sa lugar na to. Benjo, pasensya na rin kayo dahil sa dulo nito, mas kayo yung nawalan ha. Ako na rin ang hihingi ng pasensya para sa amin, Benjo. Wala naman kayo sinaktan sa amin eh, kahit sa mga alaga ko. Pero tumulong ako dahil may sarili akong rason. Naiintindihan ko po. Pero huwag po kayo magalala. Sila lang naman po yung aswang sa pamilya namin eh. At para masigurado po na haligtas yung lugar, aalis na lang po kami ng kapatid ko. Tsaka ng asawa ko po dito. Sa totoo lang, mabigat sa dibdib ang makaramdam ng konsensya. Pakiramdam ko noon, kasalanan ko rin dahil tumulong ako sa pagpatay sa mga aswang. Mahirap isipin na oo, aswang sila at sila ang nagsimula ng lahat. Kaya dapat lang daw na ganunin sila. Pero tao pa rin ako, kaya hindi maiwasang pumasok sa isip ko ang bigat ng ginawa. Kaya inalala ko na lang ang sinabi ni Aling Ada. Na kapag tayo ang biktima nila, hindi talaga sila maaawa. Tulad nga ng sinabi ni Benjo ay nilinisan nila ang bahay nila matapos nila itong sunugin. Pero nang mawala ang apoy, dahil sementado ang pundasyon ay nanatili itong nakatayo. Wala na nga lang laman sa loob. Umalis din noon sina Aling Ada at bulag pa rin si Evelyn sa panahong yon. Pero pagkalipas naman ng 5 taon, may mga nagbago sa buhay ko. Nakababa ako ng bayan at nakahanap ako ng trabaho. Si ate naman nakapag-asawa na at may isa ng taong gulang na anak.
Miss! Miss! Teka, Miss! Ito oh. Nahulog kasi yung pitaka mo eh. Ay, hala. Naku, salamat ah. Teka, parang pamilyar ka sa akin ah. Ikaw rin. Herman? Oh, Evelyn? Nakakakita ka na? Oo, nakakakita na ako. 2 buwan din akong bulag nun ah. Uy, nga pala. Umalis ako nun nang hindi man lang ako nakakapagpasalamat sa inyo eh. Lalo na sa'yo. Ikaw kasi talaga yung nagparamdam sa akin na hindi ko talaga kailangang matakot. Sus, wala yun no? Pero halata pa yung peklat mo sa braso ah. Sus, wala na yan. Pampaswerte ko na lang yan ngayon. Ikaw, kumusta ka na? Eto, sa karinderya ako nagtatrabaho. Tagaluto ko. Ikaw? Eto, ang dami ko pa rin problema. Normal lang naman siguro yun. Lalo na patapos na ako sa pag-aaral. Huminto kasi ako nun dahil nga sa trauma. Kaya eto, medyo nahuli na ako sa edad ko. Pero ayos lang yun. Natapos ko rin naman yung natitirang 3 taon eh. Bali, tulala kasi ako nun ng ilang buwan. Tapos, sumunod na taon, nagtrabaho ako. Nag-ipon. Tapos ito, bumalik na ako sa pag-aaral. Tapos yun, nagpasakit na ako ng mululit. Ayos lang yan. Ang importante, maganda naman yung kapalaran mo. Yan talaga yung para sa'yo. O siya, babalik na ako sa trabaho ah. Pasyal ka dun minsan. Kumain ka dun ah. Oo naman, sige. Kahit nga ngayon na eh. Talaga? Kung ganun, halika na. Masaya ako na sa muli naming pagkikita noon ay ibang-iba na ang buhay niya. Nagkwentuhan pa kami at sinabi niyang napakalaking aral ang pinagdaanan niya. Naging mas maingat na rin daw siya sa pagbabarkada. Dahil baka nga kasi makatagpo na naman siya ng mga taong maaaring magpahamak sa kanya. Ito ang pinakamahalagang aral na nakuha ko sa kwento ng tatay ko, Miss Clar. Marami sa aming mga anak ngayon ang mahilig sumama kung saan-saan kasama ang barkada. At ang kwentong ito, madalas pa rin ipaalala sa akin ng tatay ko na wag ako basta-basta sumama kung kani-kanino. Sabi pa nga niya, suwayin ko na raw ang lahat. Wag lang silang mga magulang ko. Kasi ang karma daw, totoo. Hanggang dito na lamang ang kwento ng tatay ko, Miss Clar. At sa muli po, ako po ito, si Nico, anak ni Herman, ang nagsulat po nitong kwento. Maraming salamat po ulit sa inyo at God bless po sa inyong lahat.